today mag-unbox tayo ng keypad ng laptop para sa Sony Vaio na E-series. So ito ay dineliver ng Flash no isang araw. So i-unbox natin kung ano ang kanyang itsura, kung ito ba naman ay fit doon sa ating paglalagyan. So buksan natin. Check natin kung fit siya doon sa Sony Vaio, kasi minsan iba yung dumarating. So okay naman yung kanyang packaging, balot na balot. Okay, that's it. Check natin yung working siya. So mukhang okay naman, mukhang sakto. Pero check pa rin natin kung pipit siya dito sa ating laptop. Okay, sige. Start na natin. So una, tanggalin muna natin yung kanyang yung kanyang battery. Bago natin palitan yung keypad. So ayan, natanggal na natin ang kanyang keypad. So ito, ililip lang natin to para matanggal natin yung connector. Ililip lang natin siya. Ayan. Ililip lang natin yan. Ayan, tanggal na. So ito yung kanyang lumang keypad. So ang problema nga nito, yung ibang key hindi nagana. So papalitan natin siya nito. So mukhang okay naman siya. Ito yung bago. So check natin yung kanyang appearance. So ikakabit na natin siya. So ang pagkakabit, i-clip lang nyo lang dito sa may side, sa may gilid. Pero unahin nyo muna itong connector.
So medyo maliit yung kanyang yung kanyang connector, kaya mahirap siyang ikabit. Yan. Mahirap siyang ikabit kasi maiksi yung kanyang connector. Once na fit na siya, i-push nyo lang tong kanyang lock. Yan. Then balik na lang natin. Pagbabalik, i-clip nyo lang tong likod. Kaso ang problema, niya yung fitting. Parang sala yung mga fitting niya, oh. Ayun, malayo. Yung ibang lock niya hindi siya tugma dun sa kuwan, pero okay siya. Okay yung kanyang laki. Kaso yung kanyang mga lock hindi pantay-pantay. Yun ang problema niya. Hindi siya papasok. Yun, oh, sala. Yun ang sakto, oh. Kaso malayo. So ang gagawin natin dito, so re-remedyohan na lang natin to kasi wala naman tayong magagawa dahil hindi rin naman magkakasya ang niya, yung mga lock niya. So puputulin natin siya, puputulin na lang natin yung dalawang lock niya na sumala dun sa butas. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Yan, itong dalawang to, tatanggalin natin. Then fit natin kung okay na siya. Yan, mukhang okay naman. Papalitan na lang natin ng ng ibang lock, ididikit na lang natin dun sa
kanyang housing. Titingnan natin kung magiging okay. Hindi pa gaanong okay itong isang ito, kaya kailangan nating bawasan pa. Sabit pa siya dun sa butas. So mostly ito yung nagiging problema kapag sa online tayo bumibili. Yung fitting niya. Kahit okay yung kanyang kung kahit sakto yung kanyang model, meron pa rin silang pagkakaiba. Yan. Makikita nyo dito, yan. Okay naman, parehas naman yung kanilang itsura. Kaso dun sa fitting niya, magkaiba. Kaya yun, kailangan natin siyang i-modified para magkasya siya dun sa kanyang lagayan. So ito ang gagawin ko dito, dinikitan ko siya ng ng plastic para hindi siya lumutang, nakalubog pa rin siya. Dinikit ko siya muna doon sa ilalim para maging sumakto siya at hindi siya umaawang. So ang ginamit ko dito, manipis lang na plastic para hindi siya lumutang. Meaning hindi rin siya halata ba na minodified yung kanyang keyboard. Manipis lang siya para lang malak siya dun sa may gilid. Okay naman siya, oh. Yan, ibabalik na natin siya. Then after kung mabalik to, testingin natin siyang buhayin para ma-check natin kung lahat ng kinya ay gumagana. Medyo itong side na ito medyo lutang siya kasi mukhang sala din to sa may gilid, do sa may lock niya sa may left side, pero hindi naman halata. Ayan, okay na siya. Kung mapapansin nyo, konti lang naman yung diferensya niya. Kung sa gagamit, hindi rin siya pansinin. Yan. Okay na, para na siyang original. Parang hindi napalitan yung yung keypad niya. Nice. Yan. So yan guys. Ganun lang magpalit ng keyboard ng Sony Vaio. So mamaya pag na-fit ko siya, tetestingin natin, susubukan na natin siyang buhayin. Yung lumapat ng isang side na to, naawang, hindi pa siya madikit ng ayos.